8:23 na nga po mga kapatid, mayad nga aga sa mga kapatid natin sa Antique. Kaway-kaway po dyan. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood ngayon. At kiniklaim ko na lahat po ng nanonood sa atin ngayon, blessed na blessed ngayong Miyerkules na ito. Nasa kalagitnaan na nga po tayo ng linggo at sa lahat ng mga nawiwindang na sa mga nangyayari, aba kapit lang. Tuloy-tuloy lamang po tayo, di ba, Dre? Yes, boss. Mismo, kapit. So, kung kumapit sa'yo, kayamanan, blessings. Kapit Ikaw lang po naman. tayo kay Dimples Romana. Uy, alam mo, ang tunay na kayamanan ay pamilya. Yan. Yun din. Gusto mo rin yun? Pawi, kaway-kaway! Kaway-kaway po tayo sa mga kakagising lamang. Mga pupungas-pungas pa, bangon-bangon na po tayo. And speaking of tuloy-tuloy lang, abay, laban lang ng laban. Dahil dire-diretso pa rin po ang ating pag-aatid ng mga mainit na balita at impormasyong kailangan ninyong malaman. Kasama na nga po dyan ang pagbabantay natin sa mga sumiklab na sunog sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Maynila. Mainit ngayon mga kapatid, kaya ang amin pa rin paalala, doble ingat po sa ating mga tahanan. Isa pang balita, ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang mag-anak sa Antipolo. Ang detalye po niyan, abangan natin maya-maya sa Pasada Balita. Nagbabantay pa rin tayo sa mga latest na kaganapan sa pagpanaw po ng ating Santo Papa, Pope Francis sa Vatican. Abangan niyo po yan. Marami talaga tayong aabangan at ito pa, isang hindi papapigil. Ang ating bunso, our Eat Girl, Maui, na may maagang dinayo para sa isang masarap na agahan. Ang tapsihan ni Mana, ibibida po natin sa On The Go. At para naman sa extra cool, pang Miyerkules, chill lang tayo sa panghimagas na melon creme queso sago ni Mama Din. Sarap pa. Ang dami nun Oo. Melon, cream, Cream, queso, sago. Back to luto. Yan yung na-miss ko. Yan ang na-miss ko talaga. Oo. Namiss ka ba nun? Hindi ba, yung tanong ko, hindi mo ba na-miss yung aso? Sabi ko, bakit nagtitihaya si dyan, Andre? Hinabot siya. Kaya nga. Sabi, alam mo, nung nanonood, syempre nanonood ako kahit nasa Australia. At binabantayan syempre, mo kami. kaway din tayo sa lahat ng mga nanonood Yes. sa atin all over the world. diba? Kasi tayo ay napapanood din Oo, live correct, streaming, no? yes. So, Oras. ang ganda lang kasi, nung pinapanood ko, sabi ko, ang saya pala natin, no? At parang na-fan mode tuloy ako, kumangirl ako doon. Sabi ko kay Mama Din sa pagbalik niya dito, sabi ko, we didn't burn the house. Literal. siya. Literal na. Oy, wala na sunog. Di ba ganun yung mga nanay, mag-iingat kayo. Huwag diba? niyo susunugin yung bahay. Tanggalin niyo yung mga saksakan. Ito po, oras po natin, 5:33. Diretso na tayo. Lahat ng yan at iba pa. Patuloy natin sa pasada ng mga mainit na balita. Nabulabog ang mga residente sa Tondo, Maynila nang sumiklab po ang sunog kaninang madaling araw. At live mula sa Tondo, nasa frontline ng balitang yan, si Hani Baltalete. Hani, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Tondo? Andre, higit 3 oras nang nakalipas pero nilalawon pa rin ng apoy ang mga bahay dito sa Barangay 123 sa Tondo, Maynila. Sa laki nga ng apoy, itinaas sa Task Force Charlie ang sunog. Mag-alas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa lugar. Dahil sa lakas ng hangin at gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat at lumaki ang sunog. Pahirapan daw para sa mga pagresponde ng bumbero ang pagkapula sa apoy dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Kaya ang mga residente tuloy tumulong na sa mga bumbero para maapula ang apoy. Bayanihan din ang mga residente sa paglikas ng mga nasunugan. May ilang residente na nanginginig at may nasugatan pa sa paa dahil sa nagpagmamadaling makalabas sa nasusunog nilang bahay. Andre, sa ngayon wala pa tayong exact figures kung ilan yung mga naapektuhan ng sunog. Pero sa ngayon kasi tuloy pa rin yung pag-aapula sa sunog at hindi pa ito na under control na fire out, hindi pa dinadeklara ng BFP. Sa ngayon kasi ang mga residente ay nasa labas na ng kalsada, kanilang mga gamit na naisalba, pero karamihan sa mga nasunugan walang naisalbang gamit at ngayon nasa labas ng kalsada sila nag-aantay. Andre. Mag-ingat kayo dyan, live mula sa Tondo sa Maynila. Maraming salamat, Hani Baltalete. Isa pang sunog ang sumiklab sa Maynila kaninang madaling araw. Mahigit 300 pamilya naman ang nasunugan sa port area. Live mula sa port area sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ompauco. Nina?
Angela, kasalukuyang nasusunog pa rin ang kabahayan dito sa barangay 650 sa may Port Air sa Maynila. Sa tindi at lawak ng sunog, hindi pa rin ito naaapula. Sa aking bahagi naman ay ginagawa pa rin ang mga bagay dito na pwedeng pansamantalang panuluyan ng mga residente. 20 minuto mula ng sumiklab ang apoy, itinaas ang Task Force Alpha. Batay sa inisyal na impormasyon, 200 bahay ang natupo. Dahil dyan sa 300 pamilya ang apektado at nawala ng tirahan. Abala sila ngayon sa pagsalba ng gamit na pwedeng pang makuha mula sa mga nasusunog nilang bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis lumaki at kumalat ang apoy. Nahirapan pa sila lalo't sa pag-aapula ng apoy dahil mababa ang kable ng mga kuryente rito. Sumasabit yan sa mga responding fire trucks. Patuloy pa rin ang inimbestigahan ng BFP Manila ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Angela, sa ngayon hindi pa fire out ang sunog dito. Sa kaliwang bahagi ko, abala silang naglalatag ng mga paleta kung saan pansamanta nilang panuluyan at pahingahan. Sa kaliwang bahagi ko naman, makikita naglalatag sila ng karton at kasama ang kanilang pamilya at mga anak kung saan dito muna sila pansamantalang matutulog dahil wala pa silang comfort court na matutuluyan. Angela, halos wala talagang naisalbang kagamitan ng ating mga kapatid. Angela? Alright, patuloy kami makipag-ugnayan sa inyo para sa balita na to. Maraming salamat, Tina Upaw ko. Sabay, kita mo, kahapon, binalita natin pagpanaw ni Pope Francis. Ngayon naman, sunod-sunod na sunog, isa sa Tondo, Maynila. Tapos yung isa nga, kung nasaan si Nina. Pag-iingat natin, dahil nabanggit ni Dimples din kanina, sobrang init din po kasi ng panahon ngayon. You know, I'm so surprised Parang spillover somehow. Kasi Yes. ako, hindi naman sa inaasahan ko, pero ang alam ko talaga, every March talaga, yan yung kaigtingan ng month yan eh. kaigtingan niya ng Yes, init. yes. Pero for some reason siguro, dahil sobrang init talaga ng panahon ngayon, feeling ko, it's not necessarily the heat itself that's making this all burn. But It's not helping. usually, pagka lagi ko sinasabi, ang electric fan, alam mo, hindi yan one to sawa. Kailangan yan pinapatay natin. And marami akong mga kilalang mga nasunugan dati sa mga areas namin na nakakaligtaan na patayin yun, Patayin. pahingahin. Nag-overheat. Pag ikaw nakatulog ka or naiwanan mo, Yes. no, kasi hindi mo yan papansin, isipin mo, electric fan, okay lang Okay lang yan, Oo. Yun yun talaga mostly ang common cause ng mga sunog, yung mga napapabayaan na appliances at saka yung mga octopus wiring, diba? Yung mga extension Extension. na ang daming mga nakasaksak Yung mga tapos nakajump. sabay-sabay so mag-overload na yan. Tapos minsan yung mga gumagamit ng katol kasi malamok pa rin ngayon. You have to remember, diba, may mga kaso pa rin tayo ng mga dengue ngayon. So katol, isa pa sa mga maaring cause din ng sunog. Tapos ang nangyayari kasi kaya lumalaki yung mga area natin dito sa like dyan sa Tondo, Manila, dikit-dikit, diba? So, So, tas gawa dami-dami, sa yeah. mga light materials yung mga Yung bahay. mga material, Ang yes. tendency, talagang lahat sila magkakasunog kapag hindi mo agad Magdo-domino naapulayan. effect. Kaya nga. So, tinututukan po natin yung mga kaliwat kanan po na sunog na insidente nga po ngayong umaga ang sumalubong sa atin. Samantala, sa ibang balita, nilasing umano sa Caminasaker ang 7 magkakaanak na empleyado sa isang panaderya sa Antipolo, Rizal. Depensa ng suspect na isa sa mga may-ari na bakery, inunahan niya lang daw ang mga kasamahan na nagpaplano umanong patayin siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Dikit-dikit, walang buhay at naliligo sa dugo ang 7 empleyado sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhang panaderya sa Barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. Ang mga bangkay may mga saksak sa katawan. Ang isa sa mga biktima naabutan pang naghihingalo pero kalaunan ay binawian ng buhay. Nadiskubre ang mga bangkay nang hindi mabuksan ang panaderya. Pag-seal ko dito, sir, nakita ko, umuungol, may umuungol na. Puro nakahiga na, sir. Puro kalat na yung dugo, yung mga ano na. Tuyo na, sir, tuyo na. O kasi ibig sabihin parang mahaba na yung ano nila. Nung time na baga nag-aano sila, nagsosurvive sila sa sarili nila. Ang mga biktima, pawang mga magkakamag-anak din.
Ayon sa mga residente ng Barangay Kupang, mag-iisang taon na raw nanunuluyan ng mga empleyado dito sa mismong panaderya na ito. At ayon din sa kanila, hindi naman daw nagkukos ng gulo ang mga biktima. Walang naabutang suspect pero nakita nila ang isang ID na naiwan sa lugar. Agad nilang hinanap ang may-ari nito na isa ring empleyado ng panaderya at itinuturing ng suspect sa krimen. Kwento ng isang suki ng panaderya, bibili sana siya ng tinapay pero walang sumasagot sa kanya. Kaya tumawag na siya ng barangay. Bibili sana ako ng pandesal. Ngayon, wala namang tao kahit anong tawag ko. Wala. Sabi ko, baka may patay na yun kasi may mga dugo na ang yung pintuan. Ayon naman sa may-ari ng pinagrerentahang pwesto ng bakery, nag-inuman pa ang mga biktima at ang may-ari ng naiwang ID. Bago pa man daw mangyari ang krimen, may alitan na ang suspect at isa sa mga kasosyo niya sa panaderya. Ko din po kasi, isa sa mga tauhan nila na kamag-anak din ng kasosyo na napatay din, uuwi na nga daw po iyon dahil nga magulo na daw dyan. Parang nagkakagulo na talaga sila, siguro sa negosyo dahil Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima. Tingin nila, hindi lang mag-isa ang suspect sa ginawang krimen. Hindi kami makapaniwala na siyang gumawa. Ibig sabihin parang hindi niya kaya 7, hindi niya kaya isa lang yun. May kasama yun. Sana po, makonsensya siya kung may kasama man siya, sabihin na lang niya. Nasa morgue na ang mga labi ng biktima. Sa ngayon naman ay nasa kustodiya na ng PNP Antipolo ang suspect na si alias Bogart na may-ari ng naiwang ID at kalaunay umamin din sa pagpatay. Narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Lumalabas na tila pinagplanuhan ni alias Bogart ang krimen. Nagpainom daw ito ng alak at nang malasing at tulog na ang mga biktima, ay doon na niya ginawa ang pagpatay. Ayon sa suspect, kinuyog siya ng mga biktima kaya inunahan niya ang mga ito ng saksak gamit ang balisong. Pero duda dyan ng mga pulis na iisa lang si alias Bogart sa paggawa ng krimen. Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamaan din siya. Itinanggi naman ni alias Bogart na may mga kasabwat siya. Nahaharap sa 7 count ng kasong murder ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa pool naman sa video ang pamamaril sa 2 criminology students sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagmimerienda lang ang mga biktima sa coffee shop nang mangyari ang krimen. Nasa frontline ang balitang yan si Hannibal Talete. Nakaupo sa isang coffee shop ang 5 lalaki na ito sa Barangay Paradise 3 sa San Jose del Monte, Bulacan. Ilang saglit pa, dumating ang isang lalaki na nakaitim na jacket. Bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan ang isang nakatalikod na lalaki. Sunod niyang pinaputukan ang isa pang nasa gilid ng hagdan. Nagpulasan ang mga kasama ng mga biktima habang ang lalaking namaril naglakad lang palayo sa lugar. Namatay ang binaril na magkaibigan na sina Ray Allen de Jose at Jeric Castillo. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng mga biktima. Napakasakit na ginawa mo, kuya. Sobrang sakit bilang ina. Alam ka na pumatay na kaso. Dati ko dun, nakatalok mo na lang ng kulay puti na lona. Putang hirap tanggapin. Pinatay nila yung pangarap ng bata, pinatay nila yung pangarap namin sa bata. Pawang mga criminology student ang mga biktima na nagmimerienda lang sa lugar nang mangyari ang krimen. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect, pero iniimbestigahan pa kung ano ang motibo. Napag-alamang bago ang pamamaril ay may rambulang nangyari sa harap ng coffee shop. Inaalam pa kung may connection dito ang mga biktima at ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado po ang isang pulis sa Quezon City matapos niyang sumugod sa isang bahay at manggalagkad umano ng isang lola. Sinubukan niya ring hubaran ang isang menor de edad at nagbantapang mamamaril. Nasa front na balitang yan si Marian Enriquez. Kuya! Bakit ka pa nananakit? Para yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga pulis.
Viral ang video na ito ng pagsugod ng isang nagpakilalang pulis sa isang bahay sa Barangay Damayan, Quezon City. Hinahanap niya ang isang nagngangalang Dimple na nagpapakalat umano na may kinalaman siya sa illegal na droga. Ang sabi niya sa mga pulis, tinibrihan yung mga adik. Sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Tila nakainom pa ang lalaki. Lasing po kayo, kuya? Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Maya-maya, sinubukang kunin ng lalaki ang cellphone ng babaeng menor de edad. Ba't ka pa nananakit? Kuya, Hindi ako nananakit. huwag kayo mga kuya. Si Dimple may kasalanan nito. Pero hindi pa Nananayin mo sa estasyon, sasabihin niya, sige po. may droga dito. Hanggang sa nagkagulo na sa loob ng bahay. Huwag niyo po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Hindi kita sa video pero ayon sa nag-upload, kinaladkad ng lalaki ang kanilang lola. Sinubukan din daw hubaran ng 16 anyos niyang kapatid at nagbanta na babarilin sila. Sa panayam ng News 5 sa batang babae sa video, nagulat na lang sila na may lalaking sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. Yung kapatid ko po, inigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Ang lalaki sa video, kinilalang si Police Staff Sergeant Jordan Marzan mula sa Police Station 2 ng Masambong. Naaresto si Marzan, in-inquest siya sa prosecutor's office at maharap sa mga reklamong violation of domicile, slight physical injury at grave threat. Sasampahan din siya ng grave misconduct at posibleng tuluyang matanggal sa serbisyo. Ayon sa Quezon City Police District, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanilang kabaro. Hindi rin daw otorisado si Marzan sa kanyang pagpasok sa bahay at lalong hindi rin ito bahagi ng anti-illegal drug operation. Bukod kay Marzan, sinibak din sa pwesto ang QCPD Director na si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. dahil hindi raw agad inireport ang insidente. As I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Sa ngayon, tinitignan pa kung isasalang sa psychological at drug test si Marzan. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang medical test para makita kung positibo siya sa alkohol. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Patay ang isang Korean national matapos siyang barilin ng hold-upper na tumangay ng kanyang bag sa Pampanga. Ang tagpong yan nasa pool sa video. Nagbabalik ang ating Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leo. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking Korean national na naghihintay na masasakyan sa Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga. Lumapit sa kanya ang kasama niyang lalaki na isa ring Koreano. Maya-maya, pumarada ang riding in tandem malapit sa kanila. Bumaba ang backlight nito na armado ng baril, saka nagdeklara ng hold-up. Pilit nitong inagaw ang sling bag ng Koreano. Nakiusap pa at nagtangkang humabol ang dalawang Korean. Pero binaril ang may-ari ng bag. Bumagsak sa kalsada ang biktima habang napatakbo ang kanyang kasama. Sumibat naman ang riding in tandem. Ayon sa ilang testigo, nanggaling sa spa ang dalawang Koreano. Pauwi na sana sila nang ma-hold up. Nagpresenta raw sana ang mga residente na isugod sa ospital ang biktima. Pero tumanggi ito sa pag-asang may darating na ambulansya. Nasawi ang biktima habang naghihintay. Kilala sa Korean community sa Angeles City ang nasawing Koreano dahil na rin sa tagal nitong naninirahan doon. Dito sa lugar kung saan nabaril at napatay ang Korean national ng riding in tandem, nag-alay ng bulaklak ang mga komunidad ng mga Korean dito sa Angeles City sa Pampanga bilang pagrespeto at pag-alaala sa kanilang kababayang nasawi. Hiling nila, sana raw ay hindi na maulit ang ganitong klase ng pagpatay. Nagsagawa na ng backtracking ng CCTV at man-hunt operation ng Angeles City Police para matunton ng mga salaring nakamotorsiklo. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pamamaril ang ginanti ng isang lalaki sa kanyang kaaway sa Baseco Compound, Maynila. Ang suspect hindi raw nakapagtimpi sa paulit-ulit umanong pagnanakaw sa kanya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Opauco, Exclusive.
Bandang alas 2 ng madaling araw, umalingaw ang sunod-sunod na putok ng barila sa barangay 649 sa Basayco Compound, Port Area sa Maynila. Ilang saglit pa, makikita sa CCTV ang isang lalaking kumakaripas ng takbo. Ang lalaking yan ang nasa likod ng pamamaril sa lugar. Sugatan ng pedicab driver na si Nunoy, 31 years old. Agad siyang isinugod sa ospital at nagpapagaling pa. Naaresto naman sa manhunt operation ng Basayco Police ang suspect na si Alas John na siyang operator ng minamanehong pedicab ng biktima. Base sa investigasyon, tila planado ang pamamarila. Napuno na raw kasi ang suspect dahil sa paulit-ulit umano siyang ninanakawan ng biktima. Inabangan niya yung tao kung saan na pinapatukan niya ng ilang beses at tumakbo. Ating biktima, may kaso na rin sa amin to. Previously, nagkaroon na din po siya ng kaso. Magkapit-bahay po ba ito? Magkakilala po sila. Aminado si John sa krimen, pero hindi raw sa kanya ang barila. Mint lang po siguro yung ulo ko. Yung baril po ba na ginamit mo sa inyo po yun? Hindi ho. Hindi ho sa akin yun. Saan niyo po nakuha ito? May 3 bala po. Meron lang po yun. Nakuha sa suspect ang isang pistol at 3 bala. Inaalam pa kung kanino ang barila. Sa ngayon nasa kustodiya na ng Basayco Police Station si John. Maharap siya sa kasong frustrated murder at illegal possession of firearms at gayon din sa paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Dako naman po tayo sa ating ulat panahon this Wednesday morning. Anong lugar ba ang uulanin at gaano ba kainit ngayong araw, mga kapatid? Makinig na po tayo at panoorin na. Alamin na natin yan mula sa ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, good morning kapatid. Ano bang weather natin for today? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Weather update po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Maliban sa mga possible thunderstorms dito sa ibabang bahagi ng Mindanao, dulot ng ating Intertropical Convergence Zone, magpapatuloy po yung ating mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Dulot pa rin yung ating tinatawag na easterlies. At again, hindi pa po tapos yung ating mainit na panahon. Mas titindi pa po ang ating init ng panahon at kadalasan nga sa katapusan ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo na itatala ang pinakamaiinit na temperatura sa ating bansa. Dito po sa Mindanao, medyo mataas lang yung ating tsansa ng mga pagulan na thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging dito sa area ng Sultan Kudarat at ilang bahagi ng Davao Region. Pero kapag wala po tayong mga pagulan or thunderstorms, maalinsangan pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Maaliwalas at maganda ang panahon pa rin natin dito po sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan, pero mainit pa rin po sa tanghali. Particularly dito po sa itaas na bahagi ng Palawan, ito pong mga kulay pula na yan, dumadaming kulay pula na yan, yan po yung ating areas na may matataas na heat index. Kasama po dyan ang ilang bahagi ng Panay, ito pong ilang bahagi ng Negros, maging dito sa area ng Cebu, at ito pong itaas na bahagi ng Samar at Leyte. Napakainit pa rin po ng ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon, particularly nga dito sa mga areas na may kapatagan at nasa pagitan ng bundok. Kasama po dyan ang Cagayan Valley, Ilocos Region, malaking bahagi ng Central Luzon, at ito na rin pong areas ng Bicol Region. Kasama na po dyan ang ilang bahagi o yung babang bahagi ng Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay, maghanda at mag-ingat pa rin po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Nag-average pa rin po yung ating heat index sa mga 40 degrees Celsius o above 40 degrees Celsius in the next few days o sa mga susunod pang mga araw. Again, ito po ay nasa mapanganib na antas o nasa danger level na po ng heat index. Kaya again, umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na po sa tanghali. Bango na mga kapatid, mahaba po ang ating araw. Nagsimula po yan kaninang 5:38 ng umaga at muli pong lulubog mamaya namang 6:11 ng gabi. At yan muna ang ating latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat Tito Alvin. Sa aming pong pagbabalik mga kapatid, ilang kapatid nating nakasalamuha. Si Pope Francis sinariwa ang alaala nila sa ating mahal na Santo Papa. Sa On The Go, isa sa mga kilalang tapsihan sa Quezon City, may only rice na, only gravy at only soup pa. Abangan!
At mamaya rin po, alamin natin kung nagmahal ba o mas nagmura nga ba ang bentahan ng dried fish. Kukumustahin natin yan kay Nyora Mami Cheki. Mga kapatid, marami pa tayong baong pampahappy ngayong Miyerkules. Kaya tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Ngayong araw nga po mga kapatid, magsisimula ang public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Huling habilin naman po ng Santo Papa gawing simple at huwag lagyan ng makulay na dekorasyon ang kanyang puntod. Nasa front na balitang yan si Gio Robles. Simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Dito inilagay ang labi ni Pope Francis sa ginawang seremonya sa Vatican Chapel. Hiniling niya ito mismo bago siya namayapa. Malayo ang kanyang kabaong sa dating 3-layered coffin na ginagamit sa mga nauna ng pumanaw na Santo Papa. Dinasalan at kinantahan din si Pope Francis sa pangunguna ng mga kardinal at obispo. Isinara na rin ng Camerlengo ang personal na tirahan ni Pope Francis sa Apostolic Palace. Nilagyan nila ang pinto ng pulang ribbon at saka sinelyuhan. Ang Camerlengo ay ang kardinal na may dagdag na tungkuling pangunahan ang pagsasagawa ng mga itinakdang tradisyon sa tuwing may pumanaw o nagbitiw na Santo Papa. Nagtipon-tipon ang mga kardinal sa Vatican para pag-usapan ang gagawing funeral service at libing ng Santo Papa. Dadalhin ang labi ni Lolo Kiko sa St. Peter's Square para masilayan ng publiko. Sabado naman, 10 a.m. sa Rome, Italy o alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas nakatakda ang funeral service. Kabilang sa mga unang nagkumpirma ng kanilang pagdalo ay si US President Donald Trump na minsan nang kinontra ni Pope Francis dahil sa mahigpit niyang patakaran, lalo na ang immigration policy ng Amerika. Dadalo rin sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Argentinian President Javier Milei at Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva. Sa Sabado rin nakatakdang ilibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major na hiniling niya rin bago siya namayapa. Hinabilin din niyang wag lagyan ng dekorasyon ang kanyang puntod maliban sa ilalagay na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Base naman sa inilabas na death certificate ng Vatican, stroke at heart failure ang dahilan ng pagpanaw ni Pope Francis. 5 linggo rin siyang naospital noong Marso dahil sa double pneumonia. Inaasahan namang magsisimula ang papal conclave o pagpili ng bagong Santo Papa, 15 o 20 araw matapos ang libing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ikinwento naman sa News 5 ng ilan nating kapatid ang kanilang personal na karanasan kasama ang yumaong si Pope Francis. Pinalakas daw ng Santo Papa ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline ang balitang yan si Carrie Kitor. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ni Tatay June Padasas ang mga memorabilia na bigay raw mismo ng namayapang si Pope Francis. Kabilang dyan, mga rosaryo at medalyon ng Santo Niño. Si Tatay June ang ama ng 27 anyos noong si Cristel May na namatay sa Tacloban matapos mabagsakan ng scaffolding na may mga speaker sa kasagsaga ng malakas na hangin noong bumisita roon ang Santo Papa. Aminado si Tatay June na hindi pa niya matanggap noong una ang pagkamatay ng anak. Pero nagbago raw ang lahat nang makausap niya si Pope Francis. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko na lahat ng problema andyan na parang nalaglag lahat, gumaan na. Sabi ko, ito yata ang Diyos ko po, ito yata ang natawag ng Holy Spirit. Kahit medyo kupas na,
iniingatan ni Tatay June ng ilang larawan ng pagkikita nila ng Santo Papa. Hindi raw siya makapaniwalang pinaglaanan siya ng oras ni Pope Francis matapos ang misa noon sa University of Santo Tomas at pinagdasal pa ang kanyang pamilya. Iba, natutuwa na makita lang sa TV. Ako, bakit sinuba ko para sundo? Pero abi ko, napakaswerte ko. Sa loob-loob lang na pinatawag ako. Ito pa si Francis, hindi suplado na para mapakabait, saka mapagmahal, mapagkumbaba. Sariwa pa rin sa alaala ng dating News 5 correspondent na si Carla Teng Westergaard o mas kilala bilang Carla Lim, ang kanyang personal na karanasan nang i-cover niya si Pope Francis noong 2015. Hindi siya Katoliko at walang relihiyon, hanggang sa ang panayam ni Carla kay Pope Francis ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. I felt God's presence because of my interaction with Pope Francis. He changed me for good. And that experience changed me for good. Bukod kay Carla, isa rin sa personal na nakadaupang palad ni Pope Francis ang 10 taong gulang lang noon na si Alvin Atis. Siya ang batang sumalubong at yumakap sa Santo Papa nang sorpresang bisitahin nito ang isang bahay ampunan sa Intramuros, Maynila, 1 dekada na ang nakakalipas. Ngayon, 20 years old na si Alvin. Ang gaan po sa pakiramdam. Yung feeling na ang swerte kasi ang dami namin. Pero bakit ako yung kaunaw na ang bata ng tulay na makayakap? Siguro hanggang sa tanang buhay ko hindi ko siya makakalimutan. Gaya ng ibang mga bata noon sa bahay ampunan, binago ni Pope Francis ang buhay ni Alvin na nagsisilbi na rin ngayon sa simbahan. Kung may mga kababayan tayong sinariwa ang alaala ng Santo Papa nang bumisita rito sa Pilipinas, merong mga dumayo na rin mismo sa Vatican para dumalo sa Rosary Prayer sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang grupo ni Angel na pupunta lang dapat sa Rome para magbakasyon, magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman sa nangyari. Kaya kami nagdadalamhati. Kaya mas instead na pupunta kami sa ibang pasyalan, dito na lang po namin pinili mag-spend ng holidays. Ilan lang sila sa mga nagnais maging bahagi ng mga huling sandali ng Santo Papa bago siya ihimlay. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Hindi po malilimutan ang nakakaiyak na usapan noon ni Pope Francis at ng 8 taong gulang na batang lalaki. Tanong ng bata, may puwang daw ba sa langit ang kanyang amang hindi naniniwala sa Diyos? Ang sagot dyan ng Santo Papa, tumatak po sa bata hanggang ngayon. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Nakakaantig ang tagpong ito ni Pope Francis noong 2018. Muli na namang nagba-viral ang video na yan kung saan isang bata ang lumapit sa Santo Papa para magtanong. Siya si Emanuele Balderi. Malalim ang kanyang hugot. Sa sobrang lalim, imbes na sabihin ang kanyang tanong sa mikropono, naiyak siya. At ibinulong na lang ito kay Pope Francis. Seryosong nag-usap ang dalawa. Pagkatapos, nang kumalma na ang 8 taong gulang na si Emanuele, ibinahagi ni Pope ang kanilang pinag-usapan. Sabi raw ng bata sa kanya, yumaon na raw ang ama ni Emanuele. Isa itong atheist o isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero pinabinyagan ang kanyang 4 na anak. Tanong ng bata, mabuting tao ang kanyang ama. Mapupunta ba siya sa langit? Tanong ng Santo Papa sa publiko, aabandonahin na ba ng Diyos ang isang mabait na ama? Sabay-sabay namang sumagot ang crowd nang hindi. Yan daw ang sagot sa tanong ni Emanuele. Ang batang yan na 8 taong gulang lang noon, 16 years old na ngayon. Sabi niya ngayon, hindi niya madali ang pagresolba sa kanyang mga agam-agam. Pero malaking tulong daw ang hindi niya inaasahang tugon ng Santo Papa sa kanyang tanong. At sa pagpanaw ni Pope Francis, palagi raw siyang laman ng mga dasal ni Emanuele. Ipagdarasal ang Santo Papa, ngayon, mamaya, bukas, at hanggang sa kinabukasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa aming pong pagbabalik, ilang sikat na komedyanteng nakasalamuhan ni Pope Francis inalala ang pakikipagkulitan sa Santo Papa.
At sa On The Go naman po, Tapa at Crispy Pork Kare-Kare. Bakit nga ba dinadayo at binabalik-balikan sa tapsihan ni Mana? Alamin natin mamaya. At sa mahal ba o mura, mas bumaba nga ba ang presyo ng dried fish ngayong summer? Aalamin natin yan kay Nyora Mami Chicky maya-maya lamang. Wag po kayong aalis, magbabalik pa inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Milyon-milyon po ang nagluluksa sa pagpanaw ng Santo Papa noong Lunes. Kamusta naman kaya ang sitwasyon ngayon sa Vatican matapos ang balitang ito? Makakapanayan po natin ngayon via Zoom ang isang student priest mula po sa Roma, sa Italia, Reverend Father Mark Ivan Monjardin from the Archdiocese of Zamboanga. Magandang umaga po, Father. Thank you for your time. Buongiorno. Buongiorno po, magandang umaga po, Sir Andre, Ma'am Angela and Ma'am Dimples po, at sa lahat ng tagapanood po natin. Good morning mga kapatid from Rome. Father, pakikwento po, pakidescribe po sa amin, sa mga nanonood ngayon ng Good Morning Kapatid, ano po ba yung kasalukuyang sitwasyon, atmosphere, yung mood po dyan sa Vatican? Is it still a very somber and solemn mood because of the demise of Pope Francis? Well, tama nga po kayo when we describe such atmosphere nga po. Nababalot din po ng lungkot. Karamihan po talaga dito sa amin sa Roma. At hindi lang naman po sa Roma, siguro po naman sa lahat ng panig ng mundo sa pagka wala po ng ating Santo Papa. Pero as usual po, syempre, business goes on naman po talaga. Patuloy ang buhay. Pero ramdam nyo din po talaga yung lungkot sa bawat isa dito po sa Roma. Para pong naulila din po tayo kasi napakalapit ni Pope sa atin po, lalong-lalo sa mga Filipino at dito na po sa buong mundo. Father, bilang isang student priest po sa Rome, kumusta po yung naging personal encounter po ninyo o yung experience po ninyo sa leadership ng Santo Papa at ano po yung hindi po ninyong malilimutan na maaari po niyang legasiya sa atin? Well, napaka-special po sa akin personally si Pope Francis because I was ordained in the year 2016, in the year of mercy. So sakop po yun ng kanyang pontificate, ng kanyang Petrine ministry. And nung nandito na nga po ako sa Roma, parang abot kamay, abot kamay ko si Pope sa ilang mga Eucharistic celebrations and other audiences niya po, nakakapiling namin ang Santo Papa. At nakita ko po personally, yung mismong persona niya po, yung nagre-radiate ng, alam niyo po yung parang presence of God po talaga, nararamdaman ko po talaga yun para sa akin po. Father, alam nga po natin na meron po yung Novendiales. Ito po yung Vatican's 9 days of mourning for the Pope. Pero po sa mga susunod po na araw, ano pa po ang mga dapat asahan o kaganapan, activities, kasunod ng pagpanaw po ng Santo Papa? Okay po. So practically, April 23 na din po dito ngayon sa Rome. Mamaya pong alas 9 ng umaga, magkakaroon na po tayo ng, siyempre doon po muna sa chapel ng Santa Marta, meron pong simple rite po doon ng prayer to be led by the Camerlengo of the Holy Roman Church, si Cardinal Kevin Joseph Farrell po. And then after po noon, parang ipoprocess din po yung katawan ni Pope Francis, papasok po ng St. Peter's Basilica. So dadaan po siya doon mismo sa square. And then yun na po for public visitation for the people to pay their last respects to our Holy Father Francis. Tapos nga po April 26 naman po yung schedule ng kanyang funeral mass at 10 a.m. Gagawin po ito sa Parvis ng San Pietro po, kung saan po magko-congregate po lahat ng mga obispo, cardinals, pare, the faithful of the Diocese of Rome, and pilgrims all over the world po na makikipag-celebrate sa kanyang funeral mass. And after the funeral mass po ay ihahatid na po ang ating Santo Papa sa kanyang huling hantungan, doon po sa kanyang
desired place ng kaniyang na kanyang nabanggit sa kanyang testament sa Saint Mary Major po. So yun po ang magiging mga sasabihin nating activities in the coming days. Right. Father, hanggang sa huli po, kitang-kita po natin na talagang isa pong ehemplo si Pope Francis ng humility, simplicity at saka mercy. Ano? Nakita naman po natin yun sa kanyang kabaong po na ipinakita. In the end, ano po ba yung mensahe po ninyo sa mga mananampalataya ngayon sa pagluluksa sa pagkawala ni Pope Francis and to the rest of the people na talagang kahit po outside the Catholic Church, nakikiramay po sa atin? Okay po. Siguro dalawang points lang po ang nais kong i-share para sa ating lahat. First po is a prayer. Yan naman po talaga ang hinihiling ng ating Santo Papa. From the very beginning of his Petrine ministry, he asked all of us to pray for him. And we pray to God, first of all, thanking him for the gift of the person of Pope Francis, for giving us such a humble and faithful servant of God. And we pray that the Lord will have mercy upon him and welcome him in his kingdom. And we pray for the church, that in the coming days, we will also be given a new shepherd after the heart of our Lord Jesus Christ. And siguro po ang pangalawa is we should also be vigilant lang din po para sa atin kasi alam naman po natin in this age of of social media, ang dami pong mga fake news na lumalabas patungkol po sa mga kandidato, sa mga proseso, kasi nami-mix din po yung fiction at yung mga nababasa. So siguro vigilance po kasi napaka-vulnerable din po ng church ngayon without a leader. So ang maganda pong gawin natin is maging mapanuri and really check our sources when it comes to the news that we get. Particularly if we want to be well informed, we can visit the official site of the Vatican and go to your pastors and ask ano nga ba talaga ang mga prosesong nagaganap in the process of the absence of the Pope and the election kasi parang nasasabay ngayon sa campaign period yung parang nilalabas din na ang pagpili ng Santo Papa ay parang election din. So hindi naman po ganoon ang ating simbahan. So yun lang po, prayer and vigilance lang po. Maraming salamat. Very well said po. Maraming salamat sa inyo pong oras, Reverend Father Mark Ivan Monhardin. Ibinahagi po ng ilang kilalang komedyante ang kanilang karanasan nang makasalamuha ang Santo Papa. Nangyari yan noong 1 taon nang imbitahan sila nito sa Vatican. Nasa front na ng balitang yan si MJ Marfori. Inalala at binigyang pugay din ng ilang malalaking pangalan sa mundo ng komedya, ang yumaong si Pope Francis. Ibinahagi ng veteran comedian na si Whoopi Goldberg ang kanyang masayang encounter kay Pope. Ani Whoopi, si Pope Francis ang maituturing na closest symbol ng pagmamahal ni Kristo. Si Jimmy Fallon naman, nagpapasalamat at nagawa pa raw niyang mapatawa ang Santo Papa nang makasama niya ito noong nakaraang taon lamang. Si Whoopi Goldberg at Jimmy Fallon ang ilan lang sa mahigit 100 komedyanting inimbitahan ni Pope Francis sa Vatican noong June 14, 2024. Ang dahilan, naniniwala si Pope Francis na nagkakaisa ang mga tao sa pagtawa at pagpapatawa. Nagpasalamat naman ang Santo Papa sa patuloy na pagbibigay nila ng ngiti at saya sa kapwa. Para kay Pope Francis, malaking bagay umanong pagkakaroon ng sense of humor. At isa rin daw ito sa mga paraan para mapabuti ang relasyon ng mga taga-simbahan at mundo ng kultura. Pabiro niya ring sinabi na ultimo si Jesus ay meron ding sense of humor. Paalala naman ng mahal na Santo Papa, when you make others laugh, God smiles. Dagdag pa niya, dapat ipinagdiriwang ang buhay, patuloy na magpasalamat at maging masaya sa kabila ng anumang dagok sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Bumuhos naman po ang pagmamahal mula sa pamilya, mga kaibigan sa industriya at mga taga-suporta ni Miss Nora Honor sa idinaos na state funeral para sa nag-iisang superstar. Nagbabalik si MJ Marfori.
Isang hero send-off na fit para sa one and only superstar. Yan ang handog ng industriya para sa yumaong pambansang alagad ng sini na si superstar Nora Aunor. Madamdamin na may halong saya at puno ng inspirasyon ang makasaysayang state funeral para kay Ate Guy. Umaga pa lang, daan-daang tagahanga, mga opisyal at kapwa artista at kaanak ang dumalo sa huling pagpupugay. Ilan sa nagbigay ng kanilang pag-alala ay sina Direk Joel Lamangan, Charo Santos Concho at national artist Ricky Lee na inilarawan ang karisma ni Nora sa masa. Naisip ko, bakit ganito ang epekto ni Guy sa mga tao? Bakit sila umiiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili. Sa kanyang halos 6 na dekada sa industriya ng pelikulang Pilipino, higit pa sa entablado at pelikula ang iniwang legasiya na nag-iisang superstar at ang ating national artist na si Nora Aunor. Ginawa niyang ekstraordinaryo ang mga ordinaryong tao na nakikita ang sarili nila sa nag-iisang si Nora. Sa pagdating ng kanyang labi sa libingan ng mga bayani, binigyan ng full military honors ang national artist bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawarang ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang mga Noranians naman, inawit ang superstar ng buhay ko at ang isa pang hit song ni Ate Guy na Handog. Ang anak ni Nora na si Ian De Leon, nagbigay ng mensahe ng pasasalamat. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal. Dahil sa pagmamahal niyo na binigay niyo sa mami namin po. Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Pagkatapos ng hero's burial para sa superstar, naabutan ng News 5 ang mga Noranian na sinasamahan ang matalik na kaibigan ni Ate Guy for 33 years na si John Rendez. Bumuhos ang emosyon ni Rendez nang ibinahagi niya ang kanyang final goodbye. Wala man daw memento ni Ate Guy ang maiiwan sa kanya. Siksik siya ng alaala nilang dalawa. We always have a good conversation at dinner. Ate Guy is for the poor, for the people. You know, she's not okay, kung anong pagkain dyan, nakakainin natin. Habang nagluluksa ang bansa, nananatili sa puso ng mga Pilipino ang liwanag ng isang tunay na superstar. Opisyal na nga na idiniklara ang April 22 bilang National Day of Mourning para kay Nora Aunor. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Pumanaw na nga po ang OPM legend na si Sir Haji Alejandro sa edad na 70. Kinumpirma yan ng kanilang pamilya sa isang Facebook post. Hindi nabanggit ang ikinamatay ng singer pero nitong Marso, ibinahagi ng partner ni Haji na meron itong stage 4 colon cancer. Nakilala po si Sir Haji bilang kilabot ng mga kolehiyala noong dekada 70. Ilan sa mga sumikat niyang kanta ang nakapagtataka at kay ganda ng ating musika. Nakiramay ang ilang kasabayan ni Haji sa OPM scene sa kanyang pagpanaw. Good news sa mga kapatid natin naghahanap ng tuyo, daing at dilis dahil bumaba po ng 20 pesos hanggang 300 pesos ang bentahan ng mga ito sa ilang pamilihan. Kaya naman, kumustahin natin yan sa ating Nora na live po ngayon sa Tondo, Manila. Mami Chiki, balita namin kapag summer, bumababa raw talaga ang presyo niyan. Maganda talaga ang gising namin ngayon dito sa Gising Dried Fish dahil tama ang sinabi mo, Angela. Maganda ang presyuhan ng dried fish ngayon, lalo na pagka umiinit nga. At saka eto na nga, kakatapos lang ng, Semana Santa, di ba? So marami kasi ng supply. Kaya good news ang ating ihatid sa inyo mula dito sa Balot, Tondo, Manila, the home
of dried fish. Naku, na dito sila lahat. Ang dami, talagang sunod-sunod sila. Pero syempre, dito tayo napunta sa Gising. Kasama si Kurt De La Rosa, ang store manager. Good morning po sa inyo lahat. Kilala yan ng mga sa live selling. Superstar. Kurt De La Rosa, yes! Hello po. Oo. So, ngayon lang ako nadayo dito, actually, Kurt. Dito pala talaga kayo lahat, ano? Ang mga iba-iba, lahat yata ng klaseng dried fish, makikita nyo dito. And dito kumukuha ang mga nagbebenta sa palengke. Yes, Miss Chiki, tama po kayo. Oo. So, paano ninyo, paano ba nag-start ang inyong business? Nag-start po kami, store namin dito, Miss Chiki, sa Manila, 12 years ago. So, nag-start po naman kami magbenta ng dried fish 2008. 2008. Yes. Tuloy-tuloy na yan. Nagka-pandemic, natulog kayo Yes, selling. Tapos kayo tuloy-tuloy pa rin ang live selling Yes nyo. po. Pag open po, nagla-live selling na po kami. Tayo lang ang maaga gising. Angela, sila alas 3 pa lang nandito na, di ba? Ba't ang aga? Ganun po kasi yung time ng magbubukas sa mga market, namamalengke sa mga public markets, yung po 6 a.m., 7 a.m. So, kailangan namin habulin yung oras na Tapos dire-diretso na Yes kayo. po, tama po. So, ang balita natin is bumababa nga at mababa ang presyo ng dried fish. Itong mga ganitong mga buwan, March, April, May. Yan, pag summer po, mababa po yung price niya. Nako, Dagsaan very yung good. isda. Oo. Ano bang explanation doon? Pag mga dagsaan po ang isda, usually po summer, May, nag-start yan. Pag mas madami pong isda, the more na mas mura po yung presyo Okay, namin. so yung din, pagka maraming supply, ganun din, ano? Yes po. Okay, so gusto ko daanan din yung mga dried fish na nandito. Actually, lahat, I'm sure makukuha dito. Pero ano ba yung mga pinakasikat at ano yung Bestseller po namin. Ano? Ito po naman, bestseller namin, Miss Chiki. Si Tamban Tuyo, tsaka si Salinas. Ayan, ayan yata ang kilala ng mga Yes. nanay talaga, ang Eto. Tamban at saka Tuyo po, Salinas. tuyo. Uy, dating 250, 220 na ngayon, di ba? Yes, mas mura po ngayon sa amin po, Miss Chiki. Bakit ang sa Tamban naman nasa 150 noon, 120 na ngayon? Ito po yung usually na ginagawang tinapa. Pero minsan, pag nasobrahan yung luto, nadudurog po siya. Unlike dito po na, ito yung usually na ginagawang gourmet tuyo po. Salinas? Yes, Salinas. Kasi hindi siya nadudurog. nadudurog Very agad. firm siya. Yes, tama. Oo, pero ayan ha, 30 pesos ang binaba ng kilo nito. Pareho Yes. ng Salinas at saka ng Tamban. Kahit na pagka sa online nila bilhin, medyo Yes, bumaba same pa price rin. lang din po yun. Bumaba, very nag-adjust din po kami pag madaming supply. Ano yung solid red daing? Dahil nasa Ay, ito naman po 250 na yan mula Dating daing na 280. solid red. Naku, alam ng mga nanay na, yan, alam nyo ba yun? Yung 280 na, ayan, solid Ito naman red. po yan. Patingin nga. Ano ba yung itsura? Ganito po siya. Okay, pero anong klaseng isda iba ito? Hindi ko rin po alam, pero ayan siya pag nakadaing. Ang tawag po namin sa kanya, dalagang bukid. Dalagang Pinangalanan bukid. lang namin siyang Ah, solid red. Ito po yung karaniwan na tawag sa kanya. Ayun. Pero solid red ang alam niya pag humingi Yes, ng dried tama po. Ito po fish. siya. Okay. Ayan. Diego. Ba, Diego? Yes, Parang Diego. artista. Nasaan si Ito Diego? naman po si Diego. 280 dati, 250 na lang ngayon. Pati ang dilis na dulong, naku, yun yung maganda Ito din naman si po yung Diego. Diego namin. Ayan, parang mas mapula, tsaka malaman. Yes, malaman din Oo, po siya. ayan, oo, parang Mas mura very- siya, Ma'am Chiki. Kung ako sa kanila, mas try nila yung Diego. Unlike dun sa solid red. Kasi same lang po ng lasa, same na may konting alat. Pero mataba, ano? Yes, ito po. Siyempre, ang dilis, naku, ang sarap yan ha, parang chichirya, pika-pika. Uy, ang laki ng binaba, galing ito yun, ano? Yes, ayan po yan. Sige, mamaya papakita mo sa amin kung gaano kadami ang 100 isang kilo. Sige po. Oo, di ba? Yung parang marami ka na talaga makuha doon. Flying fish, wala 200 na sa 180 na yan. Asa na yung ballpen pusit? Ito na po si ballpen pusit. Parang matulis. Ayun, yung pahabang ganon. 800 dati, 500 na lang ngayon. Wow! Eh, yung sweet pusit from 1.2 nasa 1.120 kasi ano talaga yan, premium po yan yan. eh. Yes. At yung lapad, 300 to 250 may lapad din tayo. Yes, sa meron isda. din po. Oo nga. Mamaya ipapakita namin sa inyo kung paano binabalot. At saka meron kami sikat. Narinig nyo na ba yung tosino na daing? Naku, yan po ang paborito ni Kurt. Kaya siya lumaki ng ganyan. Mamaya papakita namin sa inyo sa pagbalik namin dito sa Balot Tondo. Back to studio muna. Parang ang sarap na i-ready yung mga kanin namin dito, Mami Chiki. Maraming salamat po. Oras po natin, 6:31. Ngayong Miyerkules, maagang patakam na naman sa ating mga kapatid kasama ang nag-iisang Eat Girl na si Maui. Mau, bakit nga ba patok at binabalik-balikan ang tapsiyan dyan sa QC?
Kuya Andre, good morning! Naku, yan ang malalaman natin. Ngayong umaga ako talaga, meron akong mission. Yun ay matry ang kanilang tapas. Dahil nandito tayo ngayon sa tapsihan ni Mana dito po sa Tandang Sora sa Quezon City. At para po pag-usapan ang kanilang tapa at iba pa, tawagin po natin si Sir Derek, ang owner po dito. Sir Derek, good morning! Good morning, Maui! Good morning, sir. Thank you so much for having us so early. Balita ko talagang nagpuyat kayo para dito. But I'm so happy. Thank you for having us. Sir, balita ko nag-start kayo nung pandemic. Kwentuhan niyo naman po kami. Yes, nag-start kami nung pandemic kasi nawalan ng trabaho. Maraming nawalan kasi ng trabaho nung pandemic. So, isa na ako dun sa nawalan ng trabaho. So, naisip namin na magtayo ng tapsiya dun sa garahe namin. Wow, so talagang humble beginnings. Talagang, oo. Pagsisimula, Talagang sa garahe lang, tapos puro online lang nung time na yon. Wow. So, gawa namin, luto namin, deliver namin, palengke namin. As in, talagang doon kami nagsimula. Oo, wow. Napaka-inspiring naman yung story na yon. But si Miss Mana po, ay mami niyo pala. Mami ko siya. Kaya tapsihan ni Mana. Sa kanya ko pinangalan kasi siya yung nagturo sa akin magluto. Ah, wow! Lahat. So, ano yun? As in, si Miss Mana o si Mami Mana po, talagang cook ba talaga siya or hilig lang niya magluto? Hilig kasi ng side ng mami ko yung pagluluto. So, that time, hindi kami nagpapakater. Talagang, alam mo yung nagluluto kami, yung mga 3 days preparation, yung pang 3 araw, gagawin mo yung dessert, yung mga ganon. Wow! Ang sarap naman siguro ng childhood nyo, Sir Derek. Kasi di ba parang masarap magluto yung inyong mommy or yung family member nyo. Talagang gusto mo laging kumain sa bahay. Sobra, And sobra. lagi kayong parang naglo-look forward na umuwi, lalo na pag galing eskwela, galing trabaho, kasi masarap yung pagluluto sa bahay. So, sir, tanong ko, ano po yung mga natutunan yung ulam or dishes from Mami Mana? Actually, isa na yung tapa. Okay. Kaya tapsiyan ni Mana yung lagay namin. Okay. Dahil unang, mahilig siya magluto ng tapa eh. Wow! Tapang kabayo, tapang usa, tapang beef. Talagang tapa parang naging specialty niya. Oo. Okay, pero sir, balita ko, maliban po sa tapa na ino-offer nyo dito, ay may iba pa kayong dishes na ino-offer. Marami kami ino-offer Like dito. ano po? Like mga sisling, mga lutong bahay, ito mga Pilipino. So may sisling kami, kare-kare. Yan ang mga bestseller namin, kare-kare. Naku, ang sarap yan. Alam mo, para sa akin, pag Filipino food po kasi mga kapatid, para sa akin, comfort food yan. Sobra. Diba? Tsaka it really gives you a taste of home. Kaya tingin ko yun din yung parang pinupuntahan talaga ng mga tao dito. Totoo, yeah. Okay. And Sir Derek, kanina nabanggit nyo, liempo is one of the bestsellers? Yes, yan sisling liempo namin. Ayan, itatry natin mga kapatid. Gawin ngayong umaga, ang isa sa bestseller sila, ang sizzling liempo. Kaya ayan, meron tayong sizzling plate, meron tayong Gravy, and, homemade. Homemade. Nice. Ito And pa. marinated liempo. Yun. Wow, ang laki ng liempo. Yan talaga yan. Ang laki. Ganyan po talaga kalaki pag sinuserve. Okay. Pag sinerve namin yan, nakakat na. Kasi yung ginagawa, sa serve namin, kasi ibabalik sa amin para ipakat. Para ipakat. So, nire-ready nyo na. Dito, pinakita lang namin. Oh, nice. At least very mindful kayo sa mga consumers nyo. Okay, sir, turuan nyo ako paano gawin to. Paano po ba? So, First ito, step ininit natin. lang natin yung sizzling plate. Okay. So, hindi na kami naglalagay ng butter kasi battery na yung ating okay. Yung iba kasi naglalagay pa. Yes, ito hinalo nyo na. Hinalo na namin. Nice. Okay. Tapos ito, ilalagay mo lang to. So, ano po unahin natin? Ito muna. Ito po, isa or dalawa? Isa. Isa lang. Ito po? Yan. Okay. Lalagay natin dito. And then? And din natin. Lagyan mo lang ng Sauce. Okay. Saan po? Anywhere on top lang lahat. Hanggang sa plate. Okay, ito na. Yan. Ooh! Dinig nyo? Oh my gosh. Grabe yung sizzle. Alam mo, para sa akin, ang sarap talaga kumain pag mainit yung pagkain. Ayoko yung dumarating sa akin yung pagkain, tapos malamig na. Sobra. Kaya kami lagi kami assure na maging mainit, nagsisisling. Oo, tsaka mas nakakagana Dito kasi kumain. made to order. Doon pala namin lulutuin pag in-order mo. Oy, perfect. Kaya fresh at bagong luto. Yes, Tapos yes. after nito, sir, ganyan na. Tapos lalagay natin. Yes. Kaya ba? Ayan, sige, kayo na, sir. Kayo na sa parting to. Kaya Dito niya na lang to. natin. Yan. Oh, wow! Pero may kasama Perfect. tong garlic rice, only garlic rice. Ayun, may only garlic rice. Tsaka Ano pa egg. po? Tsaka egg. Egg, okay. And So, soup. soup? Ay, perfect. Ang daming laman. Yung ganito po, sa magkano nagsisimula? Tapos 140 lang. Ha? 140? 140 pwede Ganyang yan kalaki? Pwede yan sa dalawa. Tapos only rice, only Only soup. soup.
Wow! I am so impressed. Tuwa naman ako doon. Gusto mo yung reaction ko, wow! Kasi kayo ko lang nalaman ng 140. Okay, Sir Derek, I'm so excited. Mamaya po sa ating pagbabalik, titikman ko po yan at ang inyong tapa, ha? Yes, At samahan yes. niyo Please, ako. please, yes. Okay, kayo rin po mga kapatid. Abangan niyo mamaya. It is our favorite part, Tikiman time. But for now, back to the studio muna. Abangan namin ang Tikiman Time mamaya. Maraming salamat, Maui. At sa aming pagbabalik, mga taxi driver na namimili at nangongontrata ng pasahero tinikitan sa operasyon ng Land Transportation Office o LTO. Mga trend para sa MRT Line 7 target mapatakbo bago matapos ang taon. Yan at iba pang mga balita, ihatid sa atin na Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, gagawa tayo ng refreshing dessert na melon creme queso sago. Tuloy-tuloy lang ang papagtutok mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Kakaiba at refreshing na palamig ba ang hanap po ninyo this summer season? Nako, subukan itong lulutuin nating melon creme queso sago. Wala ang mga sangkap. Melon. Melon! Ano pa? Queso. 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 Sago. Galing na. Ang tatalino talaga. Uy, easy. Ang mga Tawag mo sangkap. yan. Okay, ito po ang sangkap. Gulaman powder, melon flavor, asukal, sago, creme queso creamer, condensed milk at queso. Ang paraan po ng pagluluto, tutunawin po natin yung gulaman powder. So ito powder po yan nagsimula. At asukal sa tubig hanggang kumulo. Ginawa na po natin yan. Ano? Ililipat po sa container ang gulaman at kapag tumigas o nabuo na ito, hihiwain sa maliliit na piraso. So ang mangyayari dito ay hihiwain na natin. Okay, go. Marunong ka niyan? Hindi. Get it? No, kunin mo muna. Kita mo? Buti na lang dito ka, nagbabalik ka dito. Tapos, Tapos ano ka lang muna, para mas masaya, pahaba muna. Cubes eh, di ba? Yan, pahaba muna. Okay, I'll show you. Okay, Sige, I'll show you. It's okay. We don't have to hold that. Ganito. Kunwari, ganito ha. Para pahaba muna. Okay. Ganyan. Okay. Pahaba. Okay, ganyan. Okay. Tapos, another one. So, you'll Okay. see it, Dre, para lang mas makita mo, madali para mas ma-cube. madali mo Madali, ma-cubes. Okay? Ganyan lang. Chat, chat, chat. Iba talaga. Pag Ganun nandito na. ka, malaking bagay ang Ito? pagbabalik ni Dimples. Ito yun. Okay. So, we'll just show them. Ito yung tubig. Tapos, halagay lang natin. Ito po yung gulaman powder. So, para makita natin habang ginagawa yan ni Andre. Yan. Tapos, i-mix-mix lang natin ang gulaman. Pahaba. Ito po ay hindi binibitawan ang pag-mix kasi po, kailangan ito ay tuloy-tuloy para hindi buo-buo. Yes, cubes-cubes siya. Ganyan. Tapos saan ko ilalagay? Dito lang. Diyan mo lang ilagay. Pwede dito? Dito natin lagay. So, ito yung Nice. gulaman natin. Ito siya. Ayan, na isa. Yan. Tapos, mamaya ang sunod naman, nalulutuin nyo kapag ginawa nyo po ito ay yung sago. Ang ginagawa lang po dyan ay pakukuluan lang hanggang lumambot at magdoble ang laki. Ito na po yung naluto natin kanina. Ito, ano yan, mini-mini sago. Kasi nung isang beses tayo ay malalaking sago. Ito, mini-mini. Mini na, mas mini pa. Sa bowl po, pagsasamahin natin ang hiniwang gulaman jelly. Ilagay din natin yung creme queso creamer, Mama. Opo. Antayin ko muna to o lagay ko na? Pwede naman. Lagay Pwede ko na. na. Oo. Okay. Sige, Dre. Slowly, your fingers, Yes ha? po, yes po. Yan, pahaba mo na. Pahaba Tatlo yan. mo na. Pwede yan tatlo. Oo. Yan. Creme queso creamer, tapos condensed milk, at sago hahaluin yan ni Mama Angela. Condensed. Yan po, opo. Condensed milk. Yes, good job. Very good, Dre. Okay. So, you know, para hindi ka mahihirapan, what you can do is to scoop it like this. And tada! Okay. Gaan ng buhay, di ba? Oo, iba talaga pag nandito siya eh. Iba talaga. At habang hinahalo nyo yan, magdidiskusyon kayo kung anong pinakamabilis magawa yan. Lagay ko na. Grabe naman yan, no? Instagrammable yan, no? At ang gumawa niyan ay ang mga
kapatid ko dito, si Mama Angela and Kuya Andre. Grabe, With the ganda naman. guidance of Mami. Yes, of course. Always. O, sige na, dahil ikaw ang pinakamaraming ginawa, kayo na yung maraming keso. Ayan, ayan. Thank Plating. Okay. Thank you. Yan. Titingnan na po natin. Ito po ang ating melon creme queso sago. Ang budget po natin, 150 pesos for 6 to 8 servings na. Wow, Yes. sulit. Tikman natin. Ako nga. Masarap siguro to pag malamig din. Yes. Sakto para Ay! sa summer. Ay, Sorry. Ako ang makalat today. Puro keso. Tapos, yung tamis ng sago pati melon, saktong-sakto, pati po yung iba. Nag-blend siya. Condensed. Panalo. Sarap. Dito. Ang sarap. Saktong-sakto pang summer. Oo nga pala. Malamig na malamig. Bago ang lahat. Oh. Happy birthday sa the best kong best friend, Angel Locsin. Happy birthday, ganda! Happy birthday! I love you so much. You're the best, Jel. And yes, namimiss ka na ng lahat ng tao. Hindi ikaw, iba. Angel Locsin. Si Darna. Ang nag-iisang Darna ng buhay ko. Yes. I love you, Jel. Happy birthday. Happy birthday. Alright, okay na tayo. Happy birthday sa mga nagbo-birthday. Diba? Lilipas din yan. Ito talaga. Sa aming pagbabalik. Kakaibang sakit sa ilong na tinatawag na rhinopima. Paano nga ba maiiwasan? Pag-uusapan po natin yan mamaya kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Mamaya din po, tamang packaging at po tayong pwedeng gawin sa dried fish. I-share sa atin ni Nyora, Mami Chiki. At sa On The Go, tikiman time kasama ang ating Eat Girl na bunsong si Maui na nasa isa sa mga sikat na tapsihan sa QC. Marami pa po tayong good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong favorite morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Oras po natin, 7:07. Ngayong Wednesday, nang hingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte para i-endorso ang 10 senatorial candidates na sinusuportahan ng kanyang ama. Pero ang pag-endorso ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Camille Villar, sarili raw niyang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating News 5 Visayas correspondent na si Jana Roa. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa hometown ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Danao sa Cebu, pakay ng bise na mahanap kung saan nakahimlay ang lolo ng dating Pangulo. Matapos ang paghahanap, dumalo siya sa isang misa at nakipag-selfie sa mga nagtitinda at namimili sa Danao Public Market. Pasasalamat daw ito ng kanilang pamilya sa suportang natatanggap nila matapos ang pag-aresto kay Duterte. Nagpasalamat din si VP Sara sa mataas na trust ratings na nakuha niya sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat all sides merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Sinagot din ng bise ang pag-endorso sa ilang tumatakbong senador tulad din na re-election ni Senator Amy Marcos at Camille Villar. Sinabi noon ni VP Sara na hindi na siya mag-i-endorso ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Pero nagbago raw yan matapos arestuhin ang ama. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Pero paglilinaw ni VP Sara, sariling desisyon niya na i-endorso sina Senator Amy at Villar. Wala raw itong basbas mula sa kanyang ama. Si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala.
Nang tanungin siya kung may koneksyon ang pag-endorso niya ng mga kandidato sa kanyang napipintong impeachment trial, sabi lang ni VP Sara, kumpiyansa siyang maa-absuelto siya. Bukod sa Cebu, bumisita rin ang bise sa Samar at Leyte. Mag-iikot din siya sa Negros para magpasalamat sa mga taga-suporta. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Samantala, pumalag si senatorial candidate at Las Piñas Representative Camille Villar sa alegasyong namimili siya ng boto. Giit niya nangyari ang kinokwestyong event noon pang February 9 bago nag-umpisa ang campaign period noong February 11. Hindi rin daw totoo ang anumang alegasyong sangkot siya sa vote buying o sa kahit anong election offense. Kumpiyansa si Villar na malilinis ang kanyang pangalan oras sa mapakinggan ang kanyang panig. Nag-ugat ang reklamo sa sumbong ng isang anonymous complainant dahil sa video ng pagdalo ni Villar sa isang event sa Imos, Cavite. Nagpa-raffle daw sila dyan at namigay ng pera. Nakarating sa COMELEC ang natulang video. Maghahain sila ng show cause order laban kay Villar. Bibigyan siya ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Samantala, weather update na po tayo uli kasama ang ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, gaano ba katindi ang init ng panahon ngayon? Good morning Mama Dibs at good morning mga kapatid. Silipin na natin muli yung ating lagay ng panahon ngayong araw. Bukod nga sa posibleng mga thunderstorms dito sa ibabang bahagi ng Mindanao dahil sa ating intertropical convergence zone, magiging mainit at malinsangan pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin ang tinatawag nating easterlies. At again nga, hindi pa po peak ng init ng ating panahon na mas titindi pa ang init ng ating panahon. At kadalasan nga, sa huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo na itatala ang pinakamatataas na temperatura sa ating bansa. Katunayan, kahapon, nakapagtala po tayo ng matataas na heat index sa ilang bahagi ng Luzon. Pumalo po yan sa hanggang 43 degrees Celsius dyan po sa Baler, Aurora. Napakainit po dyan, ha? Kaya doon po sa mga nagdadagat o nagbi-beach o nagsiswimming sa beach, ugaliin po natin mag-sunblock. Hanggang 44 degrees naman yan, umabot dito po sa area ng Central Luzon, particularly sa may areas ng Bulacan. Kasama na po dyan ang Ilocos Region, maging dito sa area ng Dagupan. Kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Cagayan. 44 degrees din po tayo sa Cagayan at dito po sa area ng Tuguegarao. Umabot din sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index sa ilang bahagi ng Calabarzon. Diyan po sa area ng Cavite, pumalo po yan sa hanggang 44 degrees Celsius. Ngayong araw na ito, matataas na heat index pa rin po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa Mindanao, kapag wala po tayong mga pagulan at thunderstorms, mainit at malinsangan pa rin po yung ating panahon. Posible pong pumalo sa hanggang 39 degrees Celsius yung ating heat index. Diyan po sa may Davao City, 38 degrees Celsius naman dito po sa may area ng Cebu. Mainit din po sa may Bicol Region na naglalaro sa hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Mainit pa rin po o mataas na heat index pa rin po ang ating aasahan sa may area ng Cagayan na posibleng umabot sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. Dito naman sa Metro Manila, sa mga lalabas pa lamang o papasok sa trabaho, umiinit na po, posibleng umabot sa hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index ngayong araw. Again, yan po ay nasa mataas o nasa mapanganib na antas ng heat index. Kaya again, paulit-ulit nga natin sinasabi, ugaliin pong uminom ng sapat na dami ng tubig at umiwas po sa direktang init ng araw. Mag-ingat po tayo mga kapatid. At yan po muna ang ulat ng ating panahon ngayong araw na ito. Uli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga putahin pwedeng gawin sa dried fish at paano ang packaging na ginagawa rito. Siyempre, isi-share po yan sa atin live na live ng ating Nyora Mami Chiki na nasa Tondo, Manila pa rin po ngayon. Mami Chiki, ano po yung natutunan mo dyan? Siyempre, bukod naman sa prito, yun ang alam natin sa daing, di ba, Angela? Pero pwede rin namang igagata. Di ba, pwede rin yung siyempre pang sahog kapag kayo ay nagugulay. Ayan, ang dami namin pwedeng gawin. Hello, good morning! Talagang buhay na buhay tayo dito sa Balutondo. Ayan na, ang traffic, narinig nyo na nga. Buhay na buhay. Alas 3 pa tayo kayo. Yes, dito, no, Kurt? Ito po kasi dito sa Gising Dried Fish. Dito po ang home of dried fish dito po sa Balutondo. Okay, nabanggit ko kanina yung fish tocino na ngayon ko lang na-discover. Pero sususpense natin muna yan.
daanan muna natin dito. Ito na aliw ako. Ito yung Labahita po. labahita. Tingnan nyo, ang daming laman. So, Kurt, bakit ako bibili ng dried labahita instead ng yung fresh labahita? Ano Yes, mga yan po kasi usually na ginagawa namin pinangsasahog sa gulay, Miss Chiki, sa munggo, pakbet, gatalaing. Pag ayaw nila magbaboy, so yan po yung sinasahog Pwede. nila. So, parang mas healthy kaysa Yes. sa baboy, ano? Pero Miss Chiki, medyo maalat po yan, bababad pa punas nila sa tubig bago nila sinasahog. Gano'ng katagal? Mga 30 minutes. Mga so 30 minutes. Tapos kung isipin nyo, siguro ang kiluhan ng fresh labahita, halos pareho din ng dried, 220 per Yes po. kilo. Pero mas marami ka ba kukuha nito kasi mas magaan, di ba? Correct. Ayun. Yun yata isipin nyo mga mami. More bang for your buck. Mas maraming isda para sa pera ninyo kapag bumili kayo ng tuyo. Tsaka ang shelf life nito, gano'ng katagal? 6 months to 12 months po, Miss Chiki, Wow! pag dried na po siya. At tagal! Yes. Pero lalagay mo sa ref. Yes, mas maganda ilagay po sa ref. Eh, halimbawa, Pag room temperature lang po, 1 to 2 months po. 1 to 2 months. Kung sa kayo naman, pag bilhin ninyo, ano ba inam sa... Mas maganda po, Miss Chiki, sa ref po. Ilalagay Sa ref. po talaga sa ref. Pero kung talaga walang space sa ref, tatlong Wala po araw, kasi. pwede sa labas, naka-Tupperware lang. Diba? Uy, tilapia, oh. Cute, oh. Diba? Ito pa, ano pa ito? Yan, Dalagang dalagang bukid po. bukid. Ito yung... Flying fish. Flying fish, malaman din. O sige, sinuspense ko na sila. Halika doon tayo sa fish tocino. Ito, halika, garantisado. Oh, alam nyo na ba ito mga mami? Galing pang Cebu. Sa Cebu sila nagsimula Yes, nito, po. di ba? Ayan, actually, kung ang pinto mo, tocino. Yung parang yung actually, yung alam mo yung dilis na minamatamis. Yes, parang ganun po siya, Miss Chiki. And hindi nyo na po kailangan pakuluan, ha? Unlike ng pork tocino, papakuluan pa. Ito, diretso prito lang po. Diretso. 5 to 10 seconds lang po piprituhin. Ganun lang po kami. Ang bilis! Ako, parang ano, tapos wala yung taba na nakukuha ninyo sa tocino, Yes. sa pork, di ba? Mas healthy nga. Mas healthy kasi isda Magkano per kilo nito? 650 po ngayon. 650. Yes. Pero magaan, so marami ka ba kukuha eh? Marami ka rin Ito, mabibili. parang half kilo lang po estimate Half ko dito. kilo ito, more or less. Yes. Uy, marami na to. Parang dalawang kainan na to eh. Diba? Ikaw takaw ka dyan, ano? Yes, so ito po favorite ko. Fish tocino. Kasama ng kanin. Halika, punta tayo doon sa likod. Gusto ko makita ko paano Ako. kayo nagpapak ng inyong mga Yes, ano. ganito naman po isda. ang Ito, sama si vacuum Kevin. Hi, Kevin! Ito yung kanilang high-tech na packing machine. So, ang ginagawa natin dito? ito po, sinalang na po namin yung mga... Papakita ko, pwede? Ayan. So, pagka ganito kadami, mga ilang piraso to, mga 4, ilang 10 grams? to 100 grams po, 10 to 15 pieces po siya. 10 to 15 pieces. Ito yung tuyo, ito yung... Yes, yan po yung salinas tuyo na hindi Salinas. nadudurog. Okay, so paano ang ginagawa ninyo? So, yung procedure po namin, meron kaming mga nakaportion na dito, tapos shoot na lang po namin. Yes, shoot na lang po yan. Yes, the famous Salinas tuyo. Okay? So, na-shoot nyo na. Ito na yung nandito. Sige. Yes, po. Tapos, ano next? So, talagang dito nyo na rin nirepack. Yes po. Ayan yung vacuum seal. Bakit natin bina-vacuum seal? Yan po yung isang way namin, Miss Chiki, para ma-preserve namin yung quality. Bukod sa pag-cold storage, ito naman po yung ginagawa namin, pagbabacuum seal. Yun. Actually, matipid din sa space, di ba? Parang mas madali ninyong i-store, itago. Ayan na, nakaano na. Vacuum pack. Alam mo, nakita niyo sa tindahan. So, siguro mas mura bumili sa inyo diretso kaysa sa mga supermarket. Yes po, mas mura lang. Tsaka sa kalidad talagang Yes. kayo naman yun naman ang ginayabang ninyo. So, magkano yung ganito sa inyo? Sa online po, ang benta po namin dyan, 34 pesos to 39 pesos. Wow! Walang 40 100 pesos! grams. Yes, wala sa isang kainan. Ang ganda naman, tsaka yun ang parang tamang-tama na yung pinapak nyo para bawat luto. Ito, isang supot na ganito. Sige, ito naman napansin ko dito dahil ito ang paborito ko. Danggit Cebu at Yan po si saka Danggit yung Cebu. Danggit White. Alam ko, bestseller dito. Yes po. Magkano ito mga ganito supot? Mas mura naman po si Danggit White. Kumabot po siya ng 140, ito naman po 180. So I suggest po pag bibili sila sa mga supermarket, hanapin nila si Danggit White kasi almost same lang yan, Miss Chiki, ng lasa. Same lang din ang salt. Same lang na salt. Galing mag-live selling, ano? Sa 100 grams Yes ito. po. Okay. Ano paborito mong ginagamitan ng tuyo, na luto? Naluto po, Ah. mga prito. Prito. Prito talaga.
talagang faithful to prito. Ay, may manggata. Sabi ni Daddy, masarap na gata. Yes, Oo. pwede sa mga gulay, Miss Chiki. Yung iba naman po, Miss Chiki, ayaw gumamit ng oil. In-air fryer po nila. Oo nga. Tsaka yun nga po, iwas kayo sa taba. Diba? Yan na. Yung kusino, naku, tatry ko yan mamaya, promise ha. So saan nila kayo pwedeng mahanap sa social media? Ayan, sa mga hindi po makaka-walk-in dito sa Tondo, Manila, we offer naman po free shipping and same price po kami sa online tulad ng Facebook. Mahanap nyo kami Facebook, Lazada, Shopee, and TikTok. Search nyo lang po kami Gising Dried Fish. Alright, ayan, nakikita nila yung inyong phone number sa kanilang mga screens. Kung kaya nyo dito, punta kayo ang saya dito sa Arroyo Lopez, dito sa Balot, Tondo, Manila. Maraming salamat, Kurt, Kevin, Daddy! And hello, Ate Annie, the Queen of Dried Fish. Ayan po, dami ko natutunan. Back to studio. Wow! Maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki. At ito naman po, malalaman na natin kung bakit espesyal ang kanilang tapa at crispy pork kare-kare. Balikan na natin ang aming beautiful bunso na si Maui na nasa tapsihan ni Mana sa QC. Mau, ang blooming mo na naman ha. My beautiful mama, talagang sa'yo lang galing yan, ha? Ikaw na pinaka-blooming sa lahat. Mama Dems, I miss you. Naku, sana nandito ka kasi nandito ako ngayon sa tapsihan ni Mana dito po sa Tandang Sora, Quezon City pa rin. At saka taas po ang kamay sa mga tapa lovers like me. I'm so excited kasi po talagang bestseller nila, ang isa sa mga paborito kong kinakain. Kahit anong oras ng araw, yan ay ang tapa. At marami po pong iba ang nakahain sa ating harap ngayon. At ikukwento yan sa atin, of course, si Sir Derek. Yes. Sir Derek, hello again. Good morning. Nandito pa rin tayo. Okay, Sir Derek, oh my gosh. Parang gusto ko na lang tumayo kasi ang dami. Oh my God. Saan po tayo magsisimula, mga kapatid? Sana nandito kayo. No? Sobrang blessed tayo this morning. Okay, Sir Derek, ano yung mga nakahain sa ating harap ngayon? Pwede ba nating isa-isahin? So tayo mag-start dito sa tapa. Ito yung tapa namin, isa 110 pesos. Okay. Anyo rice Yes. and anyo soup. So, Ano tong side dish? this is kangkong With? bagoong. Uy, wow! Para bago may magbago. veggies. Wow, okay, I love it. Okay, and then, ito, real quick, this is the... Lechon kawali silog, crispy pata, yam chow. Apo? This is Ay, ba yung kanina, na bestseller nyo, na na-vlog na many times. Okay. This is pork binagoongan. Uy, favorite ko to talaga. Ito This po. pancit canton with lechon kawali. Okay po, ito po. At yung best ramen kare-kare. With Crispy pork. crispy pork liempo. Oh my God, ang sarap niya. Nakikinit ako na. This is a curry chicken, a native chicken. Native chicken to. Na may laman of egg, mga ganun. May laman loob sa loob. Yes. Okay, and then? This is a bagoong rice. Wow. And it's our famous na clubhouse dito. Clubhouse sandwich. And of course, The tatapa a la carte. and then the chicken tender sandwich. Opo. Tapos ito po, oh my gosh, may That's our halo-halo. best halo-halo. Best seller din. Yes, the halo-halo. Diyos ko, at saka mga drinks po na mga coolers. Yes. Mga shake yan natin. Shake. Grabe. Sir Derek, kuhang-kuha yung kiliti ko dito. My gosh, talagang from pork binagoongan to the kare-kare na may talagang crunchy liempo. Sobrang perfect. Okay, sir, syempre sisimulan natin ito, itong tapa po. Itong tapa. This is Kasi our best kaya seller nga, talaga. tapsa ni... tapa. Tapsihan ni Maya. Pag ako talaga nagkaroon, okay, tatry natin to ha. Parang talagang excited ako. Kasi first ako nakita with kangkong. Okay, ito na. Oh my God. Ang sarap ng lasa. Malambot siya. Sir, ano po yung trick? Bakit malambot siya? Anong klaseng beef ba to? Tenderloin beef yan. Wow. Tapos, minamarinate namin yan. Homemade namin tong tapang to. Wow, As so in kumbaga homemade. hindi siya basta-bastang parte lang. Hindi This is talaga. tenderloin. Pero magkano nasisimula yung ganito yung sir? Just 110 pesos. 110 lang. Yes. Kasi lang, like you said, may onion, Onion rice, onion onion soup. soup. My gosh, I cannot. This is sobrang sulit. Okay. Sir, in case yung syempre mga kapatid natin, I'm sure excited na. Saan kayo mahanap at paano? Paano po kayo mahanap? Saan po social media? Sa Facebook namin, Tapsihan ni Mana. So, ang contact number namin to sa store is 0917-125-4139 para sa mga advance order. Wala pa kami sa mga food app eh. So, kung gusto nyo, pwedeng pick up or daan na lang kayo. Ayun, store hours.
Ay, star hours namin, nagsisimula kami ng 10 a.m. to 12 midnight. Oh my God, perfect. Sa mga gusto talagang mag-breakfast, talagang 10 a.m. bukas na kayo, pwede na mag-brunch. Oh my gosh, lahat. Mga kapatid, masarap. Ito talagang halo-halo. Hindi natin papayampasin lalo na ngayong summer. Ito, itatry ko. Yes, Okay, yes. kung marami na akong time, itatry ko lahat yan. Agad-agad. Pero ito na, syempre, Sir Derek, maraming Thank salamat. you sa pagdaan. Maraming salamat. Ito talaga lahat gusto kong itry. Pero syempre, mga kapatid natin sa studio, bibigyan din natin. Yes. Okay, abutan na natin sila, Sir Derek. Ito na po, mga kapatid. Kare-kare for you guys. Ay, grabe, ang bilis! Ang bilis! Thank you, Solid. Maui! Digital na. Digital. Pero nung lumabas doon, may gulay. Nung dumating dito, palagay ko, Wala na. nalantakan na naman. Nakain on the way. Hindi, parang meron Ito, pa sa meron ilalim pa sa ata. ilalim, yes. Tingnan ko nga. Sa ilalim. Baka yung nag-deliver ayun! Ayun, direct. Oh. Ayan. Oh. Uy, ang bango. Ang bango, no? Can smell it. Uy, ang sarap. Teka, parang sorry mga kapatid Mauuna na siya. Maraming Meron pa salamat, ditong iba, Ma'am. oh. Thank you, Maui. At kay Chef Derek, thank you. Thank you, Tapos Chef. ito pa, meron pa tayo dito. Sa inyo na yan. Oo, Ako yan. na to. Kaya na namin Thank yan. you. Mamaya po sa kita tayo. Travel Essentials ng Aya Embroidery Services. Negosyong bunga ng sipag, taga at pagmamahalan. At sa Balikalindog, ano nga ba ang kakaibang sakit sa ilong na tinatawag na rhinophyma? Alamin natin yan mamaya kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Pampa GV naman namin dahil graduation feels na sa iba, i-unbox na ang mga regalong may halong kalokohan at lambing. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Sarap! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Namamaga, nangangapal at nagbubukol-bukol na ilong. Yan po ang sintomas ng isang kondisyon sa balat na kung tawagin ay rhinophyma. Yan ang aalamin po natin kasama ang ating always fresh resident morning doctor na si Doc Richard Gadiasa. Good morning, Doc! Good morning, Mami Teams. May papiligitan na tayo. Syempre, oo nga eh. Baka kasi daw makalimutan mo. At least Yes. tutuloy-tuloy natin. Buong buo. Buong buo. Oo. And good morning din po, mga kapatid. Hindi po talaga karaniwan ang rhinophyma sa ating mga Pilipino. Pero may iilan tayong mga kapatid na nakakaranas nito. Panoorin natin to. Matangos daw noon ang ilong ng 85 years old na si Catalino. Pero isang araw, bigla na lang itong nagbukol-bukol. Bigla na lang mamaga siya, blackhead. Minsan, pagka inaano ko, madugo, allergy siguro, pagkapisa-pisa. Simula nang namaga ang kanyang ilong, naging sanhi raw ito ng discomfort para kay Catalino. Medyo naano ko, parang naasiwa, ganyan. Minsan hindi ako makatingin sa salamin. Feeling mo parang barado lang yung ilong mo. Pero nakakahinga pa rin. Ano nga kaya ang sitwasyon ng ilong ni Catalino? May solusyon pa ba rito? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Doc, alam mo, minsan may makakasalubong ka, may makakita ka nito, tapos mapapaisip ka at bihira itong mapag-usapan. Kaya maganda na we're bringing it up dito sa Balikalindog natin na segment because may mga kapatid talaga tayo na maaaring meron nito at hindi nila alam kung ano yung tawag. So, isa-isahin natin, Doc Richard, no? Ano ba yung tawag sa kondisyon ni Tatay Catalino? Ayan. So, ang tawag sa kondisyon ni Tatay Catalino ay rhinophyma. So, ang rhinophyma, Mami Tims, ito ay isang kondisyon kung saan lumalaki, kumakapal at nagiging maugat. Parang bulbous yung ilong ng isang tao. Tsaka, Mami Tims, mas madalas itong bahagi ng mas malawak na kondisyon na tinatawag nating rosacea. Lalong-lalo na doon sa advanced stage nito. Okay. Kanina, I was already asking you, di ba? Because parang I'm so interested, ano ba nga ito, no? Pero ano ba yung mga sanhi ng rhinophyma? Ayan. So, ang mga posibleng sanhi ng rhinophyma, Mami Dims, unang-una, napaka-importante nitong term na to, untreated or severe rosacea. So, yung rosacea, Mami Dims, ito ay isang chronic
inflammatory skin condition na nagdudulot ng pamumula at pangangapal ng balat. Tapos pwede din, Mommy Dims, ang genetics o kaya nasa lahi na talaga siya. So parang pwede siyang mamana pala. Pwede mamana, Mommy Okay. Dims. Ano ang mga pangunahing simptomas ng rhinophyma? Is it a chronic symptom? Like, yung bang ngayon, pag meron ito, after 1 week, ganun kaagad? Or is it spanning of years din ito? Ayan, good question, Mommy Dims. So yung mga sintomas niya, unang-una, pagkapal ng balat ng ilong. Tapos, nag-uumpisa kasi ito sa rosacea, Mommy Dims, di ba? So, ito nagkakaroon ng pamumula dun sa ilong. Tapos, eventually, magkakaroon siya ng parang mga bukol-bukol o mga nodules. Kaya, nagiging bulbous talaga yung ilong ng isang tao. And dahil dito, nagkakaroon ng disfigurement o kaya deformity doon sa ilong ng Okay. isang tao. Because the symptoms are seen, nasa ibabaw naman siya ng Yes, ilong, no? oo. Ang gusto kong malaman, meron bang epekto ito sa internal na function ng ilong natin? Kapag ba humihinga, nahihirapan ka? Meron ba itong epekto sa kabuuang kalusugan ng isang taong may rhinophyma? Ayun, good question, Mommy Dims. So, yung rhinophyma, hindi siya nakakaapekto doon sa paghinga ng isang tao o kaya doon sa kabuoang kalusugan ng isang tao. Sa mga malalang kaso lang talaga, Mommy Dims, magkakaroon siya ng mga indirect effects, kagaya ng mga psychological or emotional impact. So, syempre, kapag meron kang rhinophyma, parang maapektuhan yung Confidence mo. yung self-esteem mo, gaya ganun. At saka minsan affected din yung sa skin health kapag hindi siya nalilinis, pwede itong ma-irritate at magkaroon ng secondary infection. Yeah. So, ang hirap pala talaga, no, Doc? Kasi pag iniisip mo, parang hindi lahat ng tao meron, hindi rin siya nakakahawa. Hindi nakakahawa. Pero namamana siya. Pwedeng mamana. No. Ano-ano yung mga treatment options natin para sa rhinophyma? Yan. So mga treatment options natin, unang-una kapag hindi pa malala, meron tayong tinatawag na medical treatments. So dito, pwede tayo magbigay ng mga topical medications o yung mga pinapahid. Pwede din ang oral medications kagaya ng antibiotics o kaya isotretinoin. Pero, payo natin sa ating mga kapatid, huwag po tayo mag-self-medicate. Magpakonsulta muna tayo sa doktor. Yung doktor ang magbibigay ng gamot sa atin. At saka sa mga malalang kaso, so gaya kay tatay, pwede na dyan ng surgical treatment kagaya ng excision o kaya tatanggalin na siya. I see. So, best talaga to do something about it kapag maliit pa. Pag maliit pa. Correct, no? May posibilidad ba itong gumaling ng tuluyan? Is it treatable? Ayan. So, ang rhinophyma, Mommy Dims, meron pang posibilidad na gumaling. Pero, hindi ito kusang nawawala. At kadalasan, hindi na ito babalik ng 100% sa normal, kagaya ng dati, lalong-lalo na kung advanced na yung stage ng rhinophyma. Gayun pa man, Mommy Dims, maaari itong gamutin at pwedeng i-control. Pwede pa siyang agapan. May mga paraan ba, Doc, para maiwasan na magkaroon ka ng rhinophyma? I know na pag sinabi mong namamana, yun siguro medyo manipis yung chance na hindi ka magkaroon, no? Kung sinabi mo namamana. Pero for those who don't have it in their family or in their genes, ano yung mga pwedeng gawin para makaiwas? Ayan, so meron tayong tips, Mommy Dims. Unang-una, kapag napansin yung medyo may rashes na kayo dito sa inyong muka, magpa-check na tayo sa doktor kasi napaka-importante ang maagang paggamot sa rosacea. Iwasan din natin yung mga triggers. So ano nga ba yung mga triggers? Pwede dyan ang alak, spicy foods, stress, matinding sikat ng araw. Tsaka regular po tayong magpa-check up and of course, healthy lifestyle. Oo, alam mo, na-realize ko lang, Doc, nung nag-40 ako, na parang health is wealth talaga. Kahit gano'ng karami ang pera mo, pag ikaw nagkasakit ka, ubus ka talaga. Ubus talaga yan. Paano pa pag wala kang gano'ng karaming pera? Pag Di walang lalong ipon. mahirap talaga, lalo pag magkakasakit. Para sa mga kapatid po natin, ito po ay panawagan talaga. At laging paalala po sa atin ni Doc Richard, no, that always make sure live a healthier lifestyle. Para sa atin at para sa ating mga pamilya. And prevention is better than cure. Ang galing. Thank you so much, Doc. Again, that's our favorite resident morning doctor dito sa ating Balik Alindog segment. All Good Morning Kapatid with Dr. Richard Gadiaza. Thank you, Puno, Mommy Dims. Oo, puno. Kompleto. Sa amin pong pagbabalik, mga kapatid, personalized travel essentials na swak sa masa. Ihahatid sa ating mag-business partner at real-life lovers. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good
morning, kapatid! From lovers to business partners, yan po ang business journey ng dating caregiver at security guard. Mula po sa pagiging empleyado, ngayon, mga successful business owner na at kumikita na po ng 50,000 pesos kada buwan. Aba, pa-share naman dyan. Kita tayo kasama sina Azulea at Ivan, ang owners ng Aya Embroidery Service. Good morning, Azulea and Ivan. Good morning, Ayan, maraming salamat po sa pagsama niya sa amin today. And of course, syempre, excited na kaming malaman kung ano po ba ang istorya, ang kwento sa likod po ng inyong business. Go ahead po. Way back 2023 po, nag-isip lang kami ng pwedeng pagkakitaan ng December. Tapos, nagbigay siya ng idea kasi may experience na siya sa pag-embroidery. Customize yun. Tapos, tinry lang namin. Nag-click naman siya, kaya binild na namin. Oo. Kwentuhan mo ko dun sa experience mo, Ivan, na prior to this, di ba, you're a security guard, tapos meron ka na rin karanasan sa pag-embroidery. Yes po. Bago po kasi ako nag-security guard noon, 2017 na masukan ako sa ganitong business. At yun, inanon namin sa ngayon na business namin. Yun talaga daw yung maganda. Kung ano yung alam mo at passionate ka Yes po. about, yun ang magandang i-business para tuloy-tuloy lang ang pag-success, Yes po. para sumakses tayong lahat. Okay, etong mga dala ninyo ay example po nung kanilang mga items. Isa-isahin po natin ito. Ma'am Azulea and Ivan, Yes we po. have itong mga caps. Cap. Baseball cap po. Pakita natin. Ito, Lady Pogi. Pakita natin. Asan? Ayan. O. Pag ito pong Lady Pogi na to, itong mga baseball caps na to, magkano po ito? Price range po niya, 120 to 150. Depende sa cup, saka sa ilalagay na. Yung pag-embroidery Yes lang po, po. nun iba pa po yung mismong cap. Fix na po siya. Fix na po. Dalawa na po. Ito, Assist na siya. 100. 120. Itself. Opo. Okay. Tapos ito kasi, hindi lang sa harapan pwede maglagay. Yes po. Pwede rin sa liko, sa gilid, di ba? Ayan, may News 5 pa. O, pakita natin. Ayan. So, magkano po ulit? 120 Kahit po to meron na 150. dito. Mag-iiba lang po siya ng price pag logo yung ilalagay. Mas price. Okay, ito maganda to kasi tradisyon na to ng mga Pilipino, ang mga towel na may pangalan. Ayan, para to kay Tito Alvin, no? Meron akong regalo sa'yo. Ako talaga, sila pala. Regalo sa'yo. Pag ito po mga ganitong klaseng towel, magkano po? Depende po din sa klase ng towel. Ang price Ito, yung ganito, range medyo niya, makapal po ayan, ito, mga kapatid, 300 pesos po. Pag yung ganyan kakapal. With name na rin po. Yan, Andre and Tito Alvin and Kuya Andre, meron na sila dito, di ba? Naisipan na kayo mabigyan. Okay, pag ganito po kanipis na towel, medyo mas manipis siya. 250 po. With name. With name na din po. Doc Richard, meron ka na rin. Alright, ito, importante ito sa atin ngayon. Dahil napakainit ng panahon. Pamaypay. Magkano po ito? Ang range po niya, 35 to 50 pesos with embroidered na rin. Okay, and then we also have this, yung mga Hand towel. pin, hand towel, Yes. mga panyo, at pati ito, yung neck pillow. Neck pillow Pakita po po. natin, sir. Ayan. Ito, syempre, ang ibibida pa natin dito. Itong mga bags na to, mga kapatid, pakita po natin. Napakalaki, napakaganda. Very personalized talaga. So we have names for DJ Chacha, sa akin, of course, and of course, kay Mommy Dims. Pag ganitong klaseng mga bags naman po yung papa-embroider sa inyo, magkano? 300. 300. Sa inyo po ba, meron po bang dapat minimum na quantity Wala na ipagpapagawa? Wala. So kahit isang piraso pwede Yes naman, po. pang regalo lang no, sa mga araw na yon. Alright, at ilang araw po yung lead time para makapag-order po sa inyo? Bali po sa isang ganito po kasi, hindi naman siya magkukonsume ng 5 minutes. Siguro mga 60 seconds lang. Yes Okay. po. So as mentioned kanina, 50,000 na po yung kinikita Yes ninyo kada buwan. And aside from this, meron pa po ba kayo naiisip na idadagdag na mga items in the future? Yung mga
pang company na shirt, jacket, yun po yung plano Yes namin. po. Pag nakaipon na ng pandagdag. Oo. At kayo nga po ay tulad ng aking nabanggit kanina ay may mga ginagawa pa po tapos kayo po ay nag-business na. Yes Doon po. po sa ating mga kapatid na nangangarap din po na magkaroon ng business katulad po ninyo. Ano po yung mga advice or tips na po pwede niyong mabigay sa kanila? Maging hands-on lang po sila at saka passionate sa ginagawa Yes para bumalik-balik sa kanila yung customer. Wag lang silang magbigay ng customer na yung satisfaction ng customer para bumalik-balik sa kanila yung client. Importante talaga Yes po. alagaan yun. Kayo po, Sir Ivan. Yun ma'am, maging hands-on lang tapos i-enjoy lang yung yung pangarap na business at wag mawalan ng pag-asa. Kailan po ito nag-start po ulit, Sir and Ma'am? Bali, nag-start po siya October 2023. Sa bahay lang po kami online lang. Tapos yun nga, naisipan namin kumuha na sa mall. So ngayon ng may pwesto na Yes kayo, po. isa pa lang. Apo. And counting in the future, di ba? Yes po. Oo. Pero yung panahon po yung paano po ba yung pinaka-desisyon ninyo na kayo po ay finally, di ba, magkukwit sa inyong Yes job at saka gagawin po itong business na ito? Mga ilang araw niyo po pinag-isipan yon? Nag-decide po ako na siya na lang muna yung pag-quitin sa job kasi siya naman yung hands-on. Siya kasi yung manually gumagawa ng tatahi ng mga item. Kaya ako nag-on-call na lang din. Para just in case na walang kita yung tindahan may source of income pa rin kami. Tama. Kasi yun yung minsan nagkakaroon ng alinlangan yung Yes mga po. kapatid natin na gusto nilang mag-business, hindi sila makapag-take ng risk kasi baka mamaya wala silang kitain. Yes po. Paano na sila the next day? So gano'n naman pala, talagang divide and conquer. 'Di ba? Yes At strategy nitong dalawang mag-asawa nito. What else? Ano pa po yung mga ito po mga anong tawag dito? Bimpo, no? Face towel. Pakita natin. How Yes much po. po ito? 40 pesos po. 40 pesos. With name na din po yun. Ayan, pakita po natin. Kasi usually, tamang-tama ito, lalo na ngayon, magma-Mother's Yes po. Day na, magandang magregalo, di ba, sa mga mommies. Ano pong mga months yung peak months po ninyo? Yung bare maraming months. orders, Bare months po. Bare months po Ano talaga. po yung mga pinaka, po sa inyo, yung mabenta? Iba-iba po eh. Pero ang bath towel. Kasi meron kaming manipis lang, nagpa-price lang siya ng 100 pesos. Yes. Mas Kasi mura affordable. na eh. At saka ang ganda ng quality, hindi siya yung maninipis. Yes po. 'Di ba? Meron siyang konting difference dito, yung itong white natin at di kulay, pero still maganda pa rin yung quality niya. So lahat na po, kung gusto niyo magpa-personalize ng inyong mga gamit, bag, panyo, pati yung neck pillow, pamaypay na uso-uso ngayon, ay syempre, sila na lang yung tawagan Yes po po. natin. Paano po nila kayo makukontak? Visit nyo lang po kami sa TikTok and Facebook page namin, Aya Embroidery Service. Pwede rin po kayong bumisita pag nadaan kayo sa Quiapo. Yes. Victory Mall, Lacson Underpass, Paterno Street. Pagbaba lang po ng Yes. tulay, yan doon na yung tindahan namin. May dadagdag po kayo, Sir Ivan? Wala na. Ando doon naman kayo Ando lagi. na po. Yes po. Diba? Araw-araw naman po kami Pwede bukas. magpa-selfie sa Yes inyo. po. Alright, maraming salamat po sa inyo. Very inspiring story, Azalea and Ivan ng Embroidery Services. Thank you so much! Sa aming pagbabalik sa ating Pampa GV, kaway-kaway sa mga graduating, deserve ninyo ang mga regalong may creativity na hinaluan ng comedy. Huwag po kayong aalis, tuloy-tuloy lamang po ang ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Sa lahat po ng Batch 2025, kudos and great job! Narito po ang ilang mga nakaka-good vibes sa eksena sa graduation ceremony. Ibang money garland ang naisip ibigay ng isang nanay sa kanyang anak sa halip na peso bill, aba puro barya kanyang ginamit. O, tingin ko nga, bigat niyan. Super effort ka dyan. Wow! Hoy, si Angela! Chaching-chaching! Angela, paano tatanggapin mo yan, ha?
Ito naman, hindi ako papahuli dito. Si Mami, happy sa kanyang peanut gummy na naman. Favorite ko yan, Papi. Happy talaga, girl. Ewan ko na lang kung hindi ka pa tumalino dyan sa dami ng mani. Tawan-tawa yung bata. Tawan-tawa yung bata. Diba? O, sabi nga po nila, save the best for last. Dahil si teacher, pasabog sa kanyang graduation gift sa mga graduating students. Baboy ba yan? May biig, pagkain sa biig, bigas, mga manok, school supplies. Nako, talaga namang feeling accomplished ka sa pagiging generous ng inyong teacher. May sinasabi si Tito Alvin. Isang effort. Ito, practical na regalo. Tama. Pang negosyo mo na yun. At since nabanggit na nga ni Mama Angela, isang malaking pagbati din po sa ating mga minamahal na guro. Yes. Dahil hindi magiging posible ang graduation na yan if not for our amazing teacher. Shout out to my favorite teacher, Ma'am Edith Bagayan. I love you. Ma'am, good morning po. Saludo po kami sa inyo. Okay, and that is it Bumay-buwan para na, sa bumay-buwan ating mapagpalang Miyerkules. Isang makabulang umaga na naihatid namin po sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang cartoon! Enjoy lamang po ang araw. Spread good vibes, mga kapatid. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!